Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin nyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. Between me and the daughter, she gave me the dirty finger and cursed at me. I said, it's okay. I understand you're emotional. Sino pong daughter? I don't know which one. I don't know. But I said, it was nothing personal. Nag-emotion lang. Magandang ginawa ni Senator Jinggoy na siya ay voluntaryong sumuko. Hindi niya na pinahirapan ng mga law enforcers. Hindi tulad na nangyayari ngayon kay Senator Bato. Yan po ang dapat na ginagawa ng isang taong alam niya po na may valid warrant of arrest. There was an effort to convince him to join the minority, and then ang kapalit nun is he will be cleared from the cases that he is facing. Sa ating pagkakaalam, last year pa po nagkakaroon ng mga investigasyon at ang pangalan po niya ay nababanggit. Hindi lamang sa pag-iimbestiga sa Senado, kundi pati sa House of Representatives. At sila din po ay pinatawag sa ICI. At ang pangalan din po ni Senator Jinggoy ay nabanggit po sa partial or partial report ni Senator Lacson. Kaya hindi po masasabi na ito ay may patungkol sa pag-form ng majority na binubuo ng 13. So, hindi naman po masasabi na ang kaso ay dapat na ma-dismiss lang dahil lang sa pagpunta niya o paglipat niya sa minority. So, it would be unfair to all Filipino people kung gano'n na magiging dahilan para hindi i-pursue yung kaso kung saan di umano siya ay involved sa flood control mess. Ma'am, yung voluntary surrender niya po, ano po ang masasabi niyo? Alam mo, maganda ang naging ginawa, no? Magandang ginawa ni Senator Jinggoy na siya ay voluntaryong sumuko, hindi niya na pinahirapan ng mga law enforcers, hindi tulad na nangyayari ngayon kay Senator Bato. Yan po ang dapat na ginagawa ng isang taong alam niya po na may valid warrant of arrest. Ma'am, how does the palace respond to the allegations of majority members sa Senate na politicking daw po itong ginagawang pagsasampa ng kaso and arrests against some of their members? Is it not the other way around? Dahil ang ngayon, ang bumubuo halos na majority, sila yung merong issue. May mga kaso na nakaabang di umano at sabi nga natin wala pa pong binubuo na majority sa pamumuno ni Senator Alan Cayetano ay mayroon na silang mga issues na kinakaharap. So hindi ba kabaliktaran yung sinasabi baka sila yung namumulitika at hindi ang ehekutibo. Just to clarify what you said, does this mean that tama po ba yung pagkakaintindi na ginagawa nilang dahilan or nililipat nila sa administration yung burden para magkaroon ng ibang dahilan yung kanilang kaso? Yun po yung nakikita natin. Dahil sabi nga natin, hindi ito bago. Last year pa po nagkakaroon ng pag-iimbestiga. So, kung last year din po na may-mention na yung kanilang mga pangalan. So paano po magkakaroon ng pamumulitika ang ehekutibo kung ito'y dumadaan sa tamang proseso at tamang pag-iimbestiga? Tandaan po natin ang Ombudsman po, ang Office of the Ombudsman ay hindi po hawak ng Pangulo. Independent constitutional body ito, sila po ang nagrekomenda, sila po ang nagbigay ng resolution for the filing of the information at isinumiti ito sa Sandigan Bayan. At ang judiciary din naman po ay hindi po pinangungunahan at hindi po pinakikialaman ng Pangulo at ng Ehekutibo. I am already in receipt of the warrant of arrest issued against me by the 5th Division of the Sandigan Bayan. Nais ko lang pong bigyan din ang mga bagay na ito.
I will remain firmly with the majority bloc under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. I am giving instructions to the Senate Secretary to put on hold my salary. Personal kong pasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. At higit sa lahat, hindi ako papasailalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Kalokohan ang lahat na ito. Mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o LBRMO ang nagsabi sa ombudsman na wala silang anumang dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anuman insertion sa 2025 national budget. Ang mahalagang impormasyon nito ay kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson bilang isang makabuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga aligasyong ibinabato laban sa akin. So how can the office of the Ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme? Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority bloc kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority bloc. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin niyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. This institution must never become vulnerable to external pressure. It must remain free from political coercion, free from undue influence, and free from any scheme designed to weaken its constitutional role as a co-equal and independent branch of government. If this is the price I must pay for the decisions I have made and the principles I have chosen to uphold, then I am prepared to face the consequences, however difficult they may be, especially for my family. I will not be broken by accusations, nor will I yield to political pressure. I will meet these charges head on, defend my honor through due process, and place my faith in the truth. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Maraming salamat po.